ramdam na daw ng gobyerno yung paghinay ng collection ng taxes. Nabanggit ng ating Finance Secretary na si Secretary Ralph Recto, sabi niya, kung magbabawas daw tayo ng revenue, okay, baka pati daw yung current operation expenses natin, uutangin na rin natin. At alam mo, sa unang tingin, parang may punto. Natural lang na isipin ng gobyerno kung papaano tutususan ang mga gasusin ng ating minamahal na bansa. Pero habang iniisip ko yun, isang tanong ang hindi ko maiwasan. Bakit ba laging bawas revenue ang pinag-uusapan at hindi bawas magnanakaw na lang? Tama ba, mahal kong kahuwaran? Kasi kung tutuusin, kung buwasan lang natin ang mga magnanakaw sa gobyerno, baka hindi na natin kailangan pang mangutang. Tama ba? Mahal kong kahuwaran. Mas epektibo yun. Mas mura at higit sa lahat, mas pangmatagalan ang benepisyo nito. Isipin mo na lang, mahal kong kahuwaran, ang pera na ninanakaw, hindi lang nawawala. Nawawala rin ang pag-asa ng mga tao. Nawawala rin yung pagkakataon ng mga kabataan natin na makapag-aral, yung mga may sakit na mapagpagamot sila, yung mga magsasaka na matulungan natin. Kung ang pondo ay ginagamit po ng tama, hindi na natin kailangan magpalobo ng buwis o mag-utang para lang punan yung butas. Pero kapag may korupsyon, kahit gaano kalaki po ang revenue ng gobyerno, may butas pa rin kasi may kumukuha sa ilalim ng mesa. Para mas madali po nating maintindihan, isipin po natin ang bansa natin bilang isang bahay. So araw-araw ka nagtatrabaho para kumita, tama. Pero may kasambahay ka o kapamilya kang palihim na kumukuha sa alkansya. Anong silbi ng overtime mo kung may kumakaltas sa kita mo gabi-gabi, di ba? Hindi mo kailangan ng mas maraming trabaho. Ang kailangan mo, yung tanggalin yung magnanakaw. Ganon din po sa ating bayan. Hindi natin kailangang puro dagdag revenue, taxes na naman. Kailangan natin dagdagan na naman yung kukunin natin sa mga mamamayan. At ito mga mahal kong kababayan, hindi lang po usapin ng ekonomiya to, usapin ito ng moralidad natin. Ang tawag dyan, stewardship. Responsibilidad. Kapag tapat po ang pamumuno, umaangat po ang ating ekonomiya. Lumalakas ang tiwala ng mga mamamayan at nagiging mas epektibo po ang paggamit ng pondo ng ating bayan. May magsasabi, bakit kahit bawasan mo ang korupsyon, kulang pa rin yan sa laki ng pangangailangan? Totoo, hindi overnight ang solusyon dito. Pero isipin mo, kung ang bawat piso ay magagamit ng tama, hindi natin kailangan magdagdag ng bilyon-bilyon, tama ba? Kapag binawasan mo ang tagas, lalaki ang maiipon. Yan ang tunay na fiscal reform, honesty with efficiency. Anong dapat gawin? Una, transparency. Ilabas ang detalye ng paggastos, hindi lang headline. Pangalawa, accountability. May mali, okay, may mananagot. Hindi show hearing, kundi totoong action po. Pangatlo, teknolohiya o technology. Gamitin ang digital tracking at blockchain style, yung transparency para walang maitatago. Pang-apat, citizen vigilance. Matuto tayo magtanong, magbasa ng budget at bantayan po natin yung ating mga leader. Yes, karapatan natin dyan. Hindi ito laban kay Secretary Recto kundi panawagan sa lahat ng nasa pamahalaan. Kasi, totoo, mahirap magpatakbo ng gobyerno. Pero mas mahirap po kung may nakikisabay na magnanakaw habang ang mga tapat ay nagtatrabaho. Tama ba? Kaya mga mahal kong kahuwaran, sa susunod na maririnig po natin yung katagang bawasan ng revenue, itanong natin, bakit hindi muna natin bawasan ang mga magnanakaw? Right? Kung makontrol natin ang korupsyon, hindi lang bababa ang pangangailangan sa utang, babalik din ang tiwala ng mga mamamayan. Tandaan natin, hindi natin kailangan magpayaman para sa gobyerno. Kailangan lang po natin, okay, na wag nakawan yung gobyerno natin. Oo. This is Coach Ariel, Nawa magising po tayo, magtanong tayo, kumilos tayo dahil kapag natigil ang pagnanakaw, magsisimula ang tunay na pag-unlad. Once again, Coach Ariel here, patuloy na nagpapaalala na tayo maging huwaran sa ating henerasyon.